isang tahimik na baryo sa Nueva Ecija, nakatira si Carlos, isang masipag at mapagmahal na ama. Sa simpleng pamumuhay nilang mag-anak, si Alba, ang kanyang 10 taong gulang na anak, ang nagsisilbing liwanag ng kanilang pamilya. Masayahin si Alba, mahilig tumakbo, maglaro, at gumuhit ng mga pangarap sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang mainit na hapon ng tag-init, naglaro si Alba sa parke na malapit sa kanilang bahay. Tulad ng dati, tumatakbo siya sa damuhan, nakikipaghabulan sa mga kaibigan habang sumisigaw ng halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natapilok si Alba at bumagsak sa lupa. Sa unay walang nakapansin na may masama nang nangyayari. Lang sandali ang lumipas, napansin ng mga kalaro ni Alba na hindi siya bumabangon. Agad nilang tinawag ang mga magulang niya. Dumating si Carlos, humahangos, at nakita ang anak niyang nakahandusay. Dinala nila si Alba sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na isalba ang buhay ng bata. Napuno ng matinding lungkot at tanong ang pamilya. Papaano nangyari ito? Napakabata pa niya. Sambit ni Carlos habang nanginginig ang mga kamay sa harap ng bangkay ng kanyang anak. Hindi niya matanggap ang biglaan at tila hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa burol, nakahiga si Alba sa puting kabaong, napapalibutan ng mga bulaklak at kandila. Payapa ang mukha ng bata, animoy natutulog lamang. Ngunit habang tinititigan ito ni Carlos, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang may kulang, parang may hindi tama. Ang damdaming iyon ang unti-unting kumain sa kanyang isipan habang tuluyang nagluluksa ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang bagay na bihirang gawin ng sinuman. Kailangan kong malaman, kailangan kong tiyakin, mahina niyang sabi sa sarili. Napagdesisyonan niyang maglagay ng maliit na kamera sa loob ng kabaong ni Alba bago ito ilibing. Para sa iba, ito'y isang kakatuwang hakbang, ngunit para kay Carlos, ito'y desperadong paraan upang maibsan ang kanyang mga tanong at takot. Habang ginagawa ang hakbang na iyon, ramdam ang bigat ng bawat galaw ni Carlos. Hindi ito madaling desisyon, ngunit nanaig ang kanyang pananabik na malaman ang katotohanan. Habang inilalagay ang maliit na kamera, bulong niya, "Alba anak, patawarin mo ako. Ayoko lang na tuluyang mawala ka sa akin." Sa araw ng libing, dinala si Alba sa huling hantungan. Kasabay ng pagbagsak ng mga unang lupa sa ibabaw ng kabaong, tila may bahagi ng kaluluwa ni Carlos na sumama rin. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang makakahanap ng sagot sa anuman ang maipapakita ng kamera. Sa gabi matapos ang libing ni Alba, nanatiling gising si Carlos. Hindi niya kayang matulog, tila sinasakal siya ng bigat ng kalungkutan at hindi mabilang na katanungan. Umupo siya sa madilim na kwarto, hawak ang isang basong tubig na hindi niya nagawang inumin. Sa tabi niya, ang monitor na nakakabit sa kamera sa loob ng kabaong ni Alba, tahimik na naglalabas ng imahe ng kadiliman. Tumititig si Carlos sa monitor, nagbabaka sakaling makakita ng kahit anong tanda, kahit ano na makakapagbigay linaw sa kanyang iniisip. Ang imahe ay tahimik at walang galaw. Tila walang kahit anong kakaibang nangyayari, ngunit hindi maipaliwanag ng ama ang malalim na kaba sa kanyang dibdib. Minsan, nagmumulto sa kanyang isipan ang mukha ni Alba habang nasa kabaong, mukhang mahimbing na natutulog, ngunit may misteryong hindi niya maunawaan. Kinabukasan, matapos magising mula sa isang maigsi at hindi mapayapang tulog, nagdesisyon si Carlos na muling tingnan ang footage. Binuksan niya ang recording mula sa nagdaang gabi. Sa umpisa, walang kakaibang nangyari. Madilim at tahimik ang imahe mula sa loob ng kabaong. Subalit habang pinapabilis niya ang playback, may napansin siyang gumalaw. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Pilit ini-rewind ang video upang masuri ang nakita. Doon niya napansin ang anino, isang mahinang paggalaw sa loob ng kabaong. Napatigil siya, ang puso'y tila tumigil sa pagtibok habang pinagmamasdan ang screen. "Ano iyon?" Mahina niyang tanong sa sarili. Isang saglit pa, naramdaman niya ang malamig na pawis
na bumalot sa kanyang likod. Sa gitna ng kadiliman ng imahe, may kakaibang distortion na naganap sa video. Parang may kung anong hindi maipaliwanag na presensya ang naroroon. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng mababang paghinga mula sa speaker. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog na tila nagmumula sa loob ng kabaong. Ang kalamnan ni Carlos ay nanigas. Ang kaninang nagkukunwaring tapang sa kanyang puso ay unti-unting natunaw. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Pilit na iniisip na baka ito'y isang glitch lamang ng kamera. Subalit gaano man niya subukang kumbinsihin ang sarili, hindi niya maikakaila ang narinig niya. Ang tunog ay masyadong totoo, masyadong malinaw. Hindi ito gawa ng teknolohiya. Sa kabila ng kanyang takot, napagdesisyonan niyang tawagan ang kanyang kapatid na si Clara. Hawak ang telepono, nagdial siya ng numero habang nanginginig ang kamay. "Clara, kailangan mong pumunta rito," sabi niya, mahina ngunit puno ng kaba ang boses. May nakita ako. Hindi ko maipaliwanag, pero kailangan mo itong makita." Sa kabilang linya, narinig niya ang pagtatanong ni Clara, ngunit hindi niya magawang magbigay ng maayos na paliwanag. "Basta pumunta ka. Ito'y tungkol kay Alba. Kailangan ko ng tulong mo." Nanginginig ang kanyang boses habang isinasabi ito. Alam niyang hindi madaling paniwalaan ang kanyang sinasabi, ngunit kailangan niya ng kakampi, ng isang taong makakakita rin ng nakita niya. Habang hinihintay ang pagdating ni Clara, nanatili siyang nakaupo sa harap ng monitor. Ang mga matay hindi maalis sa imahe ng kabaong. Sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita at narinig. Hindi maaari, sambit niya sa sarili, paulit-ulit, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, ang imahe at tunog ay nananatili sa kanyang isipan. Parang sumpang ayaw siyang pakawalan. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, mula nang tawagan siya ni Carlos, dumating si Clara sa bahay ng kanyang kapatid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis habang iniisip ang mga sinabi ni Carlos sa telepono. Bagamat nag-aalinlangan siya sa mga pinagsasabi nito, alam niyang kailangang puntahan ng kapatid na tila hindi mahanapan ng kapayapaan mula nang mawala si Alba. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Carlos na halatang hindi natutulog, ang mga matay namumula at tila balisa. "Clara, buti nandito ka!" sambit nito, halos walang imik sa sobrang kaba. Hindi na naghintay si Carlos ng maraming tanong mula kay Clara. Hinila niya ito papasok sa kwarto kung saan naroon ang monitor na konektado sa kamera sa kabaong ni Alba. Sa una, wala namang kakaibang nakita si Clara sa monitor. Ang imahe ay puro kadiliman lamang mula sa loob ng kabaong. Pinanood niya ito ng matagal, pilit na iniintindi kung bakit ganoon na lamang ang pagkabalisa ni Carlos. "Carlos, wala akong nakikita. Siguro," naputol ang kanyang sasabihin nang bigla niyang marinig ang tunog ng mahinang paghinga. Napatingin siya kay Carlos na halatang inabangan ang reaksyon niya. "Narinig mo iyon, di ba?" tanong ni Carlos. Ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Hindi makasagot si Clara. Ang tunog ay masyadong totoo, masyadong malinaw, at nagmula sa monitor na dapat ay nagpapakita ng katahimikan mula sa loob ng kabaong. Paano nangyari ito?" tanong ni Clara, halos pabulong. Pinilit niyang maging rasyonal sa kabila ng takot na nararamdaman. "Carlos, baka naman may sira lang ang kamera o may interference lang ito," dagdag niya, ngunit ang sariling boses niya ay hindi rin sigurado. Ang tunog ng mababang paghinga ay tila umuulit sa kanyang isipan at hindi niya maiwasang magtanong kung paano ito naging posible. Si Carlos naman halatang hindi na mapakali. "Clara, hindi ito normal," ani niya. "Buhay siya, o kung hindi man, may nangyayari sa kabaong niya na kailangan nating alamin." Sinubukan niyang kumbinsihin ang kapatid na ang kanilang naririnig at nakita ay sapat na dahilan upang magsagawa ng aksyon. Bagamat pilit na kumakapit si Clara sa lohika, hindi niya matanggihan ang determinasyon sa mga mata ni Carlos. Pareho nilang narinig ang tunog. Hindi ito ilusyon o gawa ng kanilang imahinasyon. Sa kabila ng kanyang takot,
sinimulan na rin niyang pagdudahan kung ang posibilidad na buhay pa si Alba sa loob ng kabaong ay maaaring totoo. Napagdesisyonan ni Carlos na pumunta agad sa sementeryo. "Hindi ako pwedeng maghintay. Kailangan kong makita si Alba," sabi niya ng may matinding determinasyon. "Kung may maliit na posibilidad na buhay siya, hindi ko siya pwedeng iwanan ng ganoon na lang." Sa una, sinubukan ni Clara na pigilan siya. "Carlos, hindi tayo pwedeng basta na lang pumunta roon. Delikado, at kung nagkakamali lang tayo." Ngunit hindi na siya nakatapos. Ang ekspresyon ng kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na wala na siyang magagawa upang pigilan ito. "Clara, anak ko si Alba," sagot ni Carlos. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko kayang baliwalain ito." Sa wakas, pumayag si Clara, bagamat labis ang kanyang kaba. Alam niyang ang gagawin nila ay maaaring hindi tama, ngunit naisip niyang kung siya man ang nasa kalagayan ni Carlos, gagawin niya rin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Pumunta si Carlos sa kusina upang kunin ang susi ng sasakyan, habang si Clara naman ay tahimik na tumingin sa monitor. Tila umaasang mali lamang ang lahat ng kanilang nakita at narinig. Ngunit ang paghinga mula sa kabaong ay nanatili sa kanyang isipan, pilit na binabasag ang kanyang pagdududa. "Tara na," ani Carlos. Wala nang pag-aatubili si Clara. Sumunod na lamang siya sa kanyang kapatid. Halos hating gabi nang makarating sina Carlos at Clara sa sementeryo. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng hangin na umiihip sa pagitan ng mga punong kahoy. Bitbit ni Carlos ang isang pala mula sa kanilang garahe, ang hawakan nito'y nanginginig sa kanyang kamay. Si Clara naman ay naglakad sa tabi niya, hindi mapakali. Ang kabang nararamdaman ay tila mas bumibigat sa bawat hakbang nila patungo sa libingan ni Alba. Sa pagdating nila sa puntod, tumigil sandali si Carlos. Tumingala sa madilim na kalangitan na binabantayan ng iilang bituin. Ang buwan, na parang nanonood sa kanila, ay nagbibigay ng malamlam na liwanag na tumama sa puntod ng kanyang anak. Walang pag-aatubili, sinimulan niya ang paghuhukay. Ang tunog ng pala na humahampas sa lupa ay sumira sa katahimikan ng sementeryo. Ang bawat pagbayo ay nagdudulot ng alingawngaw na tila nagbibigay ng babala sa kanilang ginagawa. Pinanood ni Clara ang bawat galaw ng kanyang kapatid. Ang kanyang kabay lumalalim, ngunit hindi niya magawang pigilan si Carlos. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro. Tama ba ang ginagawa nila? Habang papalalim ang hukay, ramdam ni Carlos ang bawat bigat ng lupa na kanyang inaalis. Hindi niya ininda ang malamig na hangin na sumasalubong sa kanya, ni ang pawis na bumabagsak sa kanyang noo. Ang tanging nasa isip niya ay ang makuha ang sagot na kailangan niya. Ilang minuto pa, tumama na ang pala sa matigas na kahoy ng kabaong. Tumigil siya saglit, huminga ng malalim at tumingin kay Clara. "Narito na tayo," sabi ni Carlos. Ang boses niya ay mabigat, punong-puno ng emosyon. Napatango lamang si Clara, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang suot na balabal. Dahan-dahang inangat ni Carlos ang takip ng kabaong. Sa pag-aangat ng takip, lumantad si Alba. Nakahiga siyang payapa, ang mukha niya ay parang natutulog pa rin. Para bang walang nagbago mula nang huling makita siya ni Carlos sa burol. Ngunit habang pinagmamasdan nila ito, napansin nilang may kakaiba. Gumalaw ang mga labi ni Alba ng bahagya, tila may sinasabi, ngunit hindi naririnig. "Alba?" Mahina at nanginginig na tawag ni Carlos. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng anak, ngunit hindi ito gumanti ng galaw. Habang nakatitig sila, napansin nilang bahagyang huminga si Alba. Isang banayad, halos di marinig na paghinga, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot sa kanilang dalawa. Si Clara ay umatras ng bahagya, hawak ang kanyang bibig, ang mga matay ng lalaki sa gulat. "Carlos, paano ito nangyayari? Hindi ito posible," bulong niya, halos hindi mahanapan ng boses. Si Carlos, sa kabila ng kaba, ay hindi makaalis sa tabi ng kabaong. Ang kanyang utak ay puno ng magkakahalong emosyon, pag-asa, takot, at pagkagulat. "Humihinga siya," sambit niya,
halos hindi makapaniwala. Ngunit habang pinagmamasdan nila si Alba, isang nakakapangilabot na tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Isang malalim, parang bumubulong na tinig ang lumitaw, tila nagmumula sa ilalim mismo ng kabaong. Ang boses ay malamig, nakakapangilabot, at tila pumapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon. "Carlos!" Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig habang ang kanyang mga matay lumuluha na sa takot. "Ano itong naririnig natin?" Hindi nakasagot si Carlos. Tumayo siya, ang mga kamay niya ay nanginginig habang pilit niyang sinasara muli ang kabaong. Ngunit ang boses ay tila mas lumalakas. Pinupuno ang tahimik na sementeryo ng isang hindi maipaliwanag na presensya na nagbigay sa kanilang dalawa ng malamig na kilabot. Ang gabi, na noong unay tahimik at malamig lamang, ay biglang naging isang arena ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Habang naririnig ang nakakakilabot na bulong mula sa ilalim ng lupa, biglang nagbago ang lahat. Ang malamig na hangin sa sementeryo ay tila naging mabigat, animoy may puwersang pumapalibot sa kanilang dalawa. Si Clara ay napaatras ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa kanyang dibdib. Samantalang si Carlos, sa kabila ng takot, ay nanatiling nakatitig sa kabaong ni Alba. Biglang gumalaw ang mga kamay ni Alba. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi ang mata ng batang kilala nila. Ang mga mata ni Alba ay maputla, walang buhay, at tila hindi sumasalamin sa kung sino siya noon. "Alba?" Mahina at nanginginig na sambit ni Carlos habang pilit na hinahawakan ang kamay ng anak. Ngunit ang malamig na paghinga ni Alba, kasabay ng nakakatakot na ekspresyon, ay nagbigay ng matinding takot sa kanya. Hindi na niya maramdaman ang init ng dating anak, at biglang nagsalita si Alba. Ngunit ang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig ay hindi sa isang bata. Hindi rin sa kanyang anak. Ang tinig ay malalim, puno ng galit, at tila galing sa isang nilalang na hindi mula sa mundong ito. "Hindi mo dapat binuksan ang libingan," wika nito. Ang boses ay animoy nagmumula sa ilalim ng lupa, malakas at nakakapangilabot. Napaatras si Clara, ang kanyang mga matay na lalaki sa takot, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Carlos, ano ito? Hindi ito si Alba!" Sigaw niya, ngunit si Carlos ay tila natulala, hindi makagalaw sa kinatatayuan. Kasabay ng madilim na tinig, ang mga bulong sa paligid ng sementeryo ay lumakas. Ang mga ito'y hindi maintindihan, ngunit ang boses ay tila nanggagaling sa lahat ng direksyon, animoy may presensya na bumalot sa kanila. Ang malamig na hangin ay nagdala ng bigat, at ang mga punong kahoy sa paligid ay tila dumadaing sa bawat pag-ihip ng hangin. Si Carlos, sa wakas, ay nagising mula sa kanyang pagkabigla. "Hindi ito tama," sambit niya, habang tumingin kay Clara na nasa gilid ng kabaong. "Kailangan nating takpan muli ang kabaong. Kailangan nating pigilan ang kung anumang ito bago pa tuluyang makawala." Hindi na naghintay si Clara. Tumango siya, bagamat nanginginig ang mga kamay, at sinimulan nilang ibaba muli ang takip ng kabaong. Habang itinatakip nila ang kahoy, ang boses mula kay Alba ay naging mas malakas, mas galit, na parang nanlalaban. "Hindi niyo ako maitataboy! Hindi niyo kayang pigilan ng dilim!" Sa kabila ng kanyang takot, ibinuhos ni Carlos ang kanyang buong lakas upang isara ang kabaong. Tumutulong si Clara, ngunit ang bawat galaw ay mabigat, para bang may puwersang pumipigil sa kanila. "Kailangan natin itong tapusin, Clara!" Sigaw ni Carlos, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Sa wakas, tuluyang naisara ang kabaong. Ngunit ang presensya sa paligid nila ay nanatili pa rin, mas mabigat at mas malamig kaysa kanina. Ang boses mula kay Alba ay humupa, ngunit ang bulong sa paligid ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Animoy may mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Sa puntong iyon, alam nilang ang takot na kanilang nararanasan ay hindi pa tapos. Ito'y simula lamang ng mas malalim na kababalaghan. Pagkatapos nilang maisara ang kabaong, napatingin sina Carlos at Clara sa isa't isa. Pareho nilang alam
na hindi pa tapos ang lahat. Ang malamig na hangin sa paligid ay tila naging mas bigat at ang mga bulong mula sa ilalim ng lupa ay naging mas malakas. Animoy libu-libong boses na nagsisigawan ngunit hindi maunawaan. Hindi tayo pwedeng tumigil dito, sabi ni Carlos. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tumango si Clara, pilit nilalabanan ang takot na bumalot sa kanyang puso. Agad nilang sinimulan ang pagtambak ng lupa sa ibabaw ng kabaong. Ang bawat kuha ng pala ni Carlos ay may kasamang lakas na parang sinasaklaw ng desperasyon. Si Clara naman ay tinutulungan siya gamit ang kamay. Pilit nilalagyan ng lupa ang kabaong kahit nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang tunog ng bulong ay sumabay sa tunog ng lupang bumabagsak. Mas malalakas, mas nakakapangilabot. "Bilisan natin!" sigaw ni Clara habang nagmamadali. Nararamdaman niya ang bigat ng presensya na tila bumabalot sa kanilang dalawa. Ang kabaong ay parang nagiging sentro ng isang madilim na puwersa na naglalayong makawala. Habang natatabunan ang kabaong, napansin nilang unti-unting humihina ang mga bulong. Sa bawat patak ng lupa, parang nawawala ang puwersa na kanina lamang ay tila pinamumunuan ang kanilang paligid. Tumigil si Carlos upang huminga ng malalim. Ang pawis sa kanyang noo ay tumutulo sa lupa. "Malapit na! Konti na lang!" bulong niya sa sarili. Sa wakas, tuluyang natabunan ng lupa ang kabaong. Ang huling patak ng lupa ay parang isang simbolo ng pagsasara ng kung anumang portal ang kanilang nabuksan. Tumahimik ang paligid at ang bigat ng presensya sa hangin ay unti-unting naglaho. Ang mga puno sa paligid ay muling bumalik sa kanilang katahimikan at ang malamig na hangin ay naging banayad. Naupo sina Carlos at Clara sa gilid ng hukay. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil na rin sa takot sa kanilang nasaksihan. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita ng ilang minuto. Pinilit nilang habulin ang kanilang hininga, habang ang kanilang mga isipan ay nagmumuni-muni sa kung anong kababalaghan ang kanilang naranasan. "Alam mong hindi pa tapos ito, Carlos?" Mahinang sambit ni Clara, basag ang boses. "May mas malaking panganib dito. Hindi natin kayang gawin ito ng mag-isa." Tumango si Carlos, ramdam niyang tama ang kanyang kapatid. Ang nakita nila kanina ay hindi basta-bastang insidente. Ito ay isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag o labanan. "Kailangan natin ng tulong," sagot ni Carlos. Ang mga mata ay hindi maalis sa sariwang lupa na nakatakip sa kabaong ng kanyang anak. Si Clara, sa gitna ng kanyang kaba, ay nagkaroon ng ideya. "Si Padre Mateo," sabi niya bigla. "Kailangan natin siyang kausapin. Siya lang ang kilala kong makakatulong sa ganitong sitwasyon." Si Padre Mateo, ang lokal na pari ng kanilang simbahan, ay kilala sa pagiging matatag at maalam sa mga espiritual na bagay. Kung ito man ay espiritual na nangyayari, dagdag ni Clara, siya ang makakatulong sa atin. Wala tayong ibang pwedeng lapitan. Tumango si Carlos, bagamat hirap siyang mag-isip ng malinaw dahil sa pagod at takot. "Tama ka," sagot niya. Ang boses ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. "Pupuntahan natin siya bukas. Kailangan nating malaman kung paano matatapos ito ng tuluyan." Sa mga sandaling iyon, natanto nilang ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa tulong ng isang taong maalam at may pananampalataya, umaasa silang matutulungan silang tuluyang mapalaya si Alba at maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Habang lumalayo sila mula sa libingan, bitbit nila ang bigat ng kanilang naranasan at ang pag-asang mahanap ang sagot sa tulong ni Padre Mateo. Kinaumagahan, matapos ang halos walang tulog na gabi, nagpunta sina Carlos at Clara sa simbahan upang humingi ng tulong kay Padre Mateo. Ang simbahan, na karaniwang nagbibigay ng kapanatagan sa kanila, ay tila naging mas nakakatakot sa gitna ng kanilang nararanasan. Habang papasok sila, naramdaman ni Carlos ang bigat ng takot at pag-asa na magkasabay na bumalot sa kanyang puso. Si Padre Mateo, isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 50 taon, ay nagulat sa kanilang biglaang pagdating. Bagamat halata ang pagod sa kanyang muka, agad niyang pinapasok
ang magkapatid at inanyayahang maupo sa isang maliit na silid sa gilid ng altar. Ano ang nangyari? Tanong niya ng mahinahon, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Sinimulan ni Clara ang kwento, nanginginig pa rin habang inilalahad ang kanilang naranasan sa sementeryo. Ang bawat salitang lumabas mula sa kanyang bibig ay puno ng takot at emosyon. Si Carlos, sa kabila ng kanyang kaba, ay sumingit upang ipaliwanag ang mga detalyeng hindi malinaw kay Clara. Habang nagkukwento, napansin nilang si Padre Mateo ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila malalim na nag-iisip. Hindi siya sumingit ni minsan, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat upang malaman nilang sinusuri niya ang bawat detalye ng kanilang sinasabi. Matapos nilang maikwento ang lahat, tumingin si Padre Mateo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Ang inyong nakita, anya ng dahan-dahan, ay hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga ganitong pangyayari ay kadalasang nauugnay sa mga espiritu na hindi matahimik. Maaaring may puwersang mas malakas kaysa sa inyo ang nagtulak upang ang espiritong iyon ay manatili sa katawan ni Alba. Napatingin si Carlos kay Clara, ang kaba sa kanyang dibdib ay mas lumalim. Padre, anong ibig niyong sabihin? Espiritu? Paano ito nangyari? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon. Ipinaliwanag ni Padre Mateo na ang mga espiritu, lalo na ang mga hindi matahimik, ay maaaring manatili o sumanib sa mga katawan ng mga pumanaw na. Kapag may malalim na damdamin, tulad ng galit, takot, o kawalang katarungan, ang mga kaluluwa ay maaaring hindi makahanap ng kapayapaan. Ang katawan ng inyong anak ay tila naging tahanan ng espiritong iyon. Subalit, hindi ito kaluluwa ni Alba. May ibang puwersang bumabalot sa kanya. Naging tahimik si Carlos, sinisipsip ang bigat ng mga sinabi ng pari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinuloy ni Padre Mateo ang kanyang paliwanag. Ang pagtatabon ng lupa sa kabaong ay hindi sapat upang mapigilan ang espiritong iyon. Hindi ito simpleng kaluluwang ligaw. May malalim na koneksyon ito sa mas madilim na puwersa na maaaring nagising sa inyong ginawang pagbukas sa libingan. Halos hindi makagalaw si Clara sa kanyang narinig. Padre, tanong niya ng mahinahon, ngunit may halong pag-aalala. Anong dapat naming gawin? Hindi namin pwedeng hayaan na manatili iyon sa katawan ni Alba. Tumango si Padre Mateo. Kailangan nating isagawa ang isang espesyal na ritual upang tuluyang mapalayas ang nilalang na iyon. Ngunit babalaan ko kayo, hindi ito magiging madali. Ang nilalang na iyon ay lalaban upang manatili. Kailangan maging matatag kayo. Nagkatinginan sina Carlos at Clara, pareho nilang alam na wala na silang ibang pagpipilian. Gagawin namin, Padre. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Carlos, puno ng determinasyon sa kabila ng takot sa kanyang tinig. Sinabi ni Padre Mateo na babalik sila sa sementeryo sa gabi upang isagawa ang ritual. Sa ilalim ng takip silim, doon natin ito sisimulan. Ihahanda ko ang mga kailangang gamit. Kandila, banal na tubig, at ang aklat ng mga dasal. Dapat ay maging handa kayo sa kahit anong maaaring mangyari. Bagamat puno ng kaba, pareho silang tumango. Wala na silang ibang magagawa kundi ang sundin ang payo ng pari. Alam nilang ito na lamang ang natitirang pag-asa upang tuluyang mapalaya si Alba at maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Habang umaalis sa simbahan, parehong tahimik sina Carlos at Clara, ngunit sa kanilang puso, ang apoy ng determinasyon ay muling sumiklab. Sa gabing iyon, haharapin nila ang pinakamalaking hamon ng kanilang buhay at umaasa silang sa tulong ni Padre Mateo matatapos na ang kanilang bangungot. Pagsapit ng gabi, nagtipon sina Carlos, Clara at Padre Mateo sa simbahan bago sila tumungo sa sementeryo. Inayos ni Padre Mateo ang mga gamit na dadalhin, mga kandilang itim at puti, isang botelya ng banal na tubig, at isang sinaunang aklat ng mga dasal na may sira-sira na mga pahina, ngunit puno ng mga sinaunang teksto. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga, paliwanag niya habang maingat na iniisa-isa ang mga ito.
Anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas matinding panganib. Tahimik na nakinig sina Carlos at Clara. Ramdam ang bigat ng bawat salita ng pari. Nasa mukha ni Carlos ang determinasyon, habang si Clara naman ay halatang kinakabahan, ngunit nagpipilit maging matatag. Matapos ang maikling dasal para sa proteksyon, tumungo na sila sa sementeryo, bitbit ang lahat ng kakailanganin. Pagdating nila, ang sementeryo ay tahimik, ngunit puno ng isang kakaibang presensya. Ang malamig na hangin ay tila mas mabigat, at ang paligid ay nababalot ng dilim na parang mas makapal kaysa dati. Dinala nila ang mga gamit malapit sa libingan ni Alba, kung saan ang lupa ay mukhang sariwa pa mula sa pagtabon nila noong nakaraang gabi. Sinimulan ni Padre Mateo ang paghahanda. Gumuhit siya ng isang bilog sa lupa gamit ang asin at inilagay ang mga kandila sa gilid nito. Ang bilog na iyon ay magsisilbing proteksyon sa kanila mula sa anumang puwersang masama na maaaring magpakita. Matapos ang ilang sandali, ang altar ay naitayo sa ibabaw ng puntod. Ang gitna ng bilog ay inialay niya para sa mga kandila at banal na tubig na gagamitin sa ritual. Habang inilalagay niya ang mga kandila sa tamang posisyon, pinaalalahanan ni Padre Mateo sina Carlos at Clara. Ano man ang mangyari, huwag kayong lalabas sa bilog na ito. Ang proteksyon natin ay nakasalalay sa paggalang sa mga alituntunin ng ritual. Kung lumabas kayo, maaaring hindi ko na kayo maprotektahan. Tumango sina Carlos at Clara. Pareho nilang alam na ang gabing iyon ang magiging sukatan ng kanilang tapang. Habang tumatayo sila malapit sa altar, sinimulan ni Padre Mateo ang ritual. Binasa niya ang unang mga linya ng dasal mula sa sinaunang aklat. Ang mga salitang Latin ay lumabas sa kanyang bibig ng malinaw at puno ng awtoridad. Tila nagbabago ang hangin sa paligid habang nagdadala ito ng kakaibang enerhiya. Unti-unting nagkaroon ng mababang ugong mula sa lupa, parang isang malayong dagundong na nanggagaling mula sa kailaliman. Napatingin si Carlos sa paligid, habang si Clara ay mahigpit na kumapit sa kanyang braso. "Nararamdaman niyo ba iyon?" tanong niya, ngunit hindi siya sinagot ni Padre Mateo na abala sa pagpapatuloy ng kanyang dasal. Ang lupa sa ibabaw ng kabaong ni Alba ay tila nagsimulang gumalaw, parang may kung anong puwersang nagpapagalaw dito mula sa ilalim. Nagbigay ng malamig na hangin na nagpalamig sa kanilang lahat, kahit pa ang paligid ay tahimik na tahimik. Napatingin si Clara kay Padre Mateo na tila hindi nababahala sa nangyayari. "Padre, anong nangyayari?" tanong niya, ngunit nagpatuloy lamang ang pari sa kanyang pagdarasal. "Huwag kayong matakot," sagot nito sa mababang boses. "Ang lahat ng ito ay inaasahan. Huwag kayong magpapadala sa takot." Sa kabila ng kanyang sinabi, naramdaman ni Carlos ang bigat ng presensya sa paligid. Para bang ang sementeryo ay nagiging ibang mundo, isang lugar na hindi para sa mga buhay. Ngunit sa kabila ng takot, nanatili siya sa loob ng bilog, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Clara. Ramdam niyang ito na ang pinakamahalagang laban nila. Patuloy ang ugong mula sa lupa, mas lumalakas at mas nakakakilabot sa bawat sandali. Sa loob ng bilog, si Padre Mateo ay nananatiling matatag. Ang kanyang boses ay tila bumabasag sa dilim habang ang kanyang dasal ay nagdadala ng liwanag sa paligid nila. Ngunit kahit na anong lakas ng kanyang dasal, nararamdaman nila ang galit ng puwersa mula sa ilalim ng lupa, handang makawala anumang oras. Habang patuloy si Padre Mateo sa pagbigkas ng mga dasal, unti-unting nagbago ang hangin sa paligid. Ang malamig na simoy ay tila naging mabigat at ang paligid ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Parang lahat ng buhay ay biglang naglaho. Ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay mas lumakas at ang lupa sa ibabaw ng kabaong ni Alba ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Animoy may gustong makawala mula rito. Bigla, isang malakas na ingay ang sumabog na parang may kung anong puwersang pumutok mula sa ilalim ng lupa. Nagulat sina Carlos at Clara at halos mahulog sila sa kanilang kinatatayuan. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, nakita nilang bumangon mula sa lupa ang isang madilim na nilalang, isang aninong baluktot at nakakatakot, tila hindi nabibilang sa mundo ng mga buhay. Ang anyo ng nilalang ay tila anino ng tao, ngunit hindi ito buo.
Ang katawan nito ay parang usok na binuo sa isang hugis, ngunit may baluktot na mga bahagi at nakakakilabot na mga mata na animoy nagbabaga. Tila naroon ang lahat ng galit at puot ng mundo sa nilalang na iyon, at ang presensya nito ay agad na nagdulot ng matinding takot sa kanilang lahat. Si Carlos ay hindi makagalaw, ang kanyang mga matay nakapako sa anino. Ang nilalang ay unti-unting lumapit sa kanya. Ang madilim na presensya nito ay tila hinihigop ang enerhiya mula sa paligid. Ang hangin ay parang nawalan ng init at naramdaman ni Carlos ang malamig na puwersa na bumabalot sa kanya. Ang mga mata ng anino ay nakatutok sa kanya, puno ng galit na parang siya ang dahilan ng lahat ng ito. "Padre, ano ang gagawin natin?" Sigaw ni Clara, nanginginig ang boses. Si Padre Mateo, bagamat halata ang kaba sa kanyang mukha, ay hindi tumigil sa pagdarasal. "Manatili kayo sa bilog! Huwag kayong lalabas!" Ang sigaw niya, puno ng awtoridad. Kinuha ni Padre Mateo ang banal na tubig mula sa altar at itinaas ang kanyang krus. Sa bawat salin ng dasal mula sa kanyang bibig, tila nagagalit ang nilalang. Ang anino ay nagsimulang magpakawala ng matinis na sigaw, isang tunog na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa, na parang libu-libong kaluluwa ang sumisigaw ng sabay-sabay. Nagpatuloy si Padre Mateo, itinapon ang banal na tubig sa direksyon ng nilalang. Sa bawat patak ng tubig, ang anino ay parang natutunaw, ngunit pilit itong lumalaban. Ang dasal ni Padre Mateo ay naging mas malakas, tila sinasapawan ang matinis na sigaw ng nilalang. Ang hangin ay umikot sa bilog, ang mga kandila ay nagsimulang magningas ng mas maliwanag. Ang anino, sa wakas, ay nagbigay ng isang huling matinis na sigaw, mas malakas kaysa dati. Ang katawan nito ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, parang hinihigop pabalik sa ilalim ng lupa. Habang naglalaho ito, ang paligid ay unti-unting bumalik sa katahimikan. Ang lupa ay tumigil sa paggalaw, at ang malamig na presensya ay unti-unting nawala. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang katahimikan sa sementeryo. Ang hangin ay muling naging banayad, at ang madilim na puwersa na bumalot sa kanila ay tila tuluyan ng naglaho. Si Carlos at Clara ay nanatiling nakatayo sa loob ng bilog, nanginginig pa rin sa takot at pagod, ngunit sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Si Padre Mateo ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang krus, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may kapanatagan. "Tapos na!" sabi niya ng mahinahon, ngunit may halong bigat sa kanyang boses. Ang nilalang ay bumalik na sa kanyang pinagmulan. Mapayapa na si Alba. Si Carlos ay napaupo sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Habang ang kabuuan ng kanilang naranasan ay bumabalot sa kanyang isipan, na pagtanto niyang sa kabila ng lahat, nagawa nilang harapin ang pinakamalaking takot nila. Ang sementeryo ay muling naging tahimik, isang lugar ng kapahingahan at hindi na ng kaguluhan. Matapos ang ritual, bumagsak si Carlos sa lupa. Ang mga kamay niya ay nakatakip sa kanyang mukha habang walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Ang bigat ng lahat ng nangyari ay tuluyang bumagsak sa kanya, tulad ng isang alon na bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng takot, pagod at sakit na naranasan niya sa mga nagdaang araw, sa wakas ay naunawaan na niya ang buong katotohanan. Wala na si Alba. Ang anak na minahal niya, nang higit pa sa sarili niya, ay tuluyan ng namaalam. Sa gilid niya, lumapit si Padre Mateo. Ang kanyang mahinahong boses ay parang isang gabay na nagbigay ng liwanag sa gitna ng dilim. "Carlos," anya, "tapos na ang lahat. Ligtas na si Alba." Ang kanyang katawan ay wala ng koneksyon sa madilim na espiritu. Siya ay nasa kapayapaan na. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa puso ni Carlos, ngunit hindi nito naalis ang sakit ng kanyang pagkawala. Napatingin siya sa lupa kung saan naroon ang puntod ni Alba, at pabulong niyang sinabi, "Paumanhin anak, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang protektahan ka." Si Clara, na tahimik na nagmamasid sa gilid, ay hindi na rin napigilan ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Carlos at niyakap ito ng mahigpit. Wala siyang sinabi,
ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing sandigan ng kanyang kapatid sa oras na iyon. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng kanilang pagluluksa, ngunit sa kabila nito, alam nilang ang kanilang ginawa ay ang tamang desisyon. Si Alba ay tuluyan ng mapayapa. "Salamat, Padre Mateo," sabi ni Carlos habang pilit na tinutuyo ang kanyang mga luha. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka." Ngumiti ng bahagya si Padre Mateo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagod. "Ginawa lang natin ang nararapat. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman mong natagpuan na ni Alba ang kapayapaan. Ang kanyang alaala ay dapat manatiling buhay, ngunit hindi bilang bahagi ng madilim na karanasang ito. Tandaan mo siya bilang iyong mahal na anak, hindi bilang bahagi ng trahedyang ito." Tumango si Carlos, ang mga matay na nananatiling nakatuon sa libingan ni Alba. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon, kalungkutan dahil sa pagkawala ng anak, ngunit may halong kapanatagan dahil sa kaalaman na nasa mas mabuting kalagayan na ito ngayon. Sa wakas, natanggap niya na ang tuluyang paalam sa kanyang anak. Hindi ito madali, ngunit alam niyang iyon ang nararapat. Habang ang tatlo ay nanatiling tahimik sa sementeryo, naramdaman nila ang kakaibang kalmadong bumalot sa kanila. Ang paligid ay tila puno ng kapayapaan na parang ang espiritu ni Alba ay tahimik na nagpapasalamat sa kanila. Naramdaman ni Carlos ang malamlam na ihip ng hangin na parang isang yakap, isang huling paalam mula sa kanyang anak. Hindi na nila kailangang magsalita. Ang kanilang mga damdamin at karanasan ay nagbigay ng tahimik ngunit makapangyarihang koneksyon sa kanilang lahat. Ramdam nilang tapos na ang laban. Si Alba ay nasa kapayapaan na at sa kabila ng sakit, natanggap na ni Carlos ang katotohanang iyon. Tumayo sila mula sa kanilang mga pwesto, handa nang lisanin ang sementeryo. Ngunit bago sila umalis, muling tumingin si Carlos sa libingan ni Alba. Ang puso niya ay puno ng pangako na aalalahanin niya ang kanyang anak hindi bilang bahagi ng madilim na alaala, kundi bilang liwanag na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Matapos ang mga pangyayari sa sementeryo, bumalik si Carlos sa kanilang bahay. Ngunit ang bawat sulok nito ay tila puno ng alaala ni Alba. Ang kanyang tawa, ang mga kwentuhan nila, at ang maliliit na yapak na nag-iiwan ng bakas sa kanyang isipan. Lahat ng iyon ay parang bumabalik sa tuwing titingin siya sa paligid. Napagtanto niyang ang tahanang ito, na minsang naging sentro ng kanilang masayang buhay, ay ngayon naging tahanan ng kanyang pinakamalalim na lungkot. Pagkalipas ng ilang linggo, napagdesisyonan ni Carlos na lumipat. Gusto niyang magsimula muli, kahit pa mahirap iwan ang bahay na puno ng alaala ng anak. Pumili siya ng isang maliit na tahanan sa probinsya, tahimik at malayo sa ingay ng lungsod. Sa kanyang paglipat, dinala lamang niya ang mga gamit na mahalaga sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na halos matabunan na ng mga gamit sa bodega. Binuksan niya ito at tumambad ang mga lumang drawing ni Alba. Napaupo siya sa sahig, tinitingnan ang bawat papel na puno ng makukulay na larawan. Ang mga ito ay mga eksena mula sa kanilang buhay. Si Alba na tumatakbo sa parke, si Carlos na nakaupo sa kanilang kusina habang nag-aalmusal sila, at ang masayang larawan ng kanilang tahanan. Hindi niya napigilang ngumiti, kahit na may mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga guhit na ito ay naging isang paalala ng kung gaano kasaya ang buhay nila noon. Isa sa mga drawing ang humatak ng kanyang pansin. Ipinakita nito silang dalawa ni Alba, magkahawak ng kamay sa ilalim ng araw na may malaking puno sa kanilang likuran. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mga salitang magulo ang pagkakasulat, ngunit malinaw ang mensahe. Magkasama palagi, tatay. Hawak niya ang papel, naramdaman niya ang init sa kanyang puso na tila yakap mula kay Alba. Ang simpleng guhit na ito ay nagsilbing simbolo ng pagmamahal ni Alba para sa kanya, isang alaala na kahit nawala na ang pisikal na presensya ng kanyang anak, ang pagmamahal nila sa isa't isa ay nananatili. Nagsimula si Carlos na muling buuin ang kanyang buhay. Hindi ito madali. May mga araw na ang lungkot ay tila napakabigat, ngunit natutunan niyang tanggapin ang pagkawala ni Alba. Ang mga drawing na iniwan nito
ay naging inspirasyon niya upang patuloy na mabuhay ng may pag-asa. Ang kanyang bagong tahanan ay napuno ng katahimikan, ngunit para kay Carlos, ang katahimikang ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magnilay at maghilom. Inilagay niya ang drawing ni Alba sa isang frame at isinabit ito sa dingding ng kanyang bagong tahanan, sa lugar kung saan palaging masisilayan ng araw. Habang tumatagal, unti-unting natutunan ni Carlos na hindi ang pagkawala ang dapat niyang bigyang pansin, kundi ang mga masasayang alaala na iniwan ni Alba. Sa bawat araw, natutunan niyang ngumiti muli, hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil sa natutunan niyang ipagpasalamat ang pagmamahal na minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Isang tahimik na umaga sa bagong tahanan ni Carlos, ang sikat ng araw ay mahinang sumisilip mula sa mga sanga ng puno. Habang naglalakad siya sa paligid ng kanyang bakuran, tinatanaw ang berdeng damuhan at ang malalayong bundok, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay malamig, ngunit banayad, na tila yumakap sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Napahinto si Carlos sa kanyang paglalakad at ipinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang bawat pag-ihip ng hangin sa kanyang mukha at sa loob ng kanyang puso, parang naroon si Alba. Hindi ito isang pangkaraniwang pakiramdam, kundi isang yakap mula sa anak na labis niyang minahal. Alba! Mahinang sambit niya, ang boses niya ay puno ng pag-ibig at pangungulila. Alam niyang wala na ang anak, ngunit sa sandaling iyon, ramdam niyang naroroon pa rin ito, hindi bilang anino ng nakaraan, kundi bilang tahimik na presensya na nagpaparamdam ng pagmamahal at kapayapaan. Napangiti si Carlos. Sa kabila ng lungkot na hatid ng pagkawala ni Alba, ramdam niya na sa wakas ay nasa tahimik na lugar na ito. Walang higit na galit, sakit o pighati na bumabalot sa kaluluwa ng kanyang anak. Alam niyang dala-dala ni Alba ang pagmamahal nila sa isa't isa at siya man ay patuloy na magdadala ng alaala nito sa kanyang puso. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad, naisip niya kung gaano kahaba ang kanyang pinagdaanan mula noong gabing iyon sa sementeryo. Ang paghilom ay hindi naging madali. Maraming gabi siyang umiiyak sa ilalim ng mga bituin at maraming araw niyang pinilit bumangon mula sa bigat ng pagkawala. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginawa, natutunan niyang ang alaala ni Alba ay hindi kailanman mawawala. Ito'y naging bahagi ng kanyang pagkatao, isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal. Hindi na nararamdaman ni Carlos ang dating bigat ng sakit. Sa halip, pinili niyang alagaan ang alaala ng kanyang anak bilang isang tanda ng liwanag at kapayapaan. Ang mga lumang drawing na iniwan ni Alba ay nakadisplay sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. At ang simpleng frame na may mensaheng, "Magkasama palagi tatay," ay nakalagay sa isang espesyal na lugar sa kanyang sala. Sa kanyang puso, natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa presensya ng isang tao, kundi sa epekto nito sa kanyang buhay. Bagamat wala na si Alba, ang pagmamahal nito ay nananatili, tila isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Bago siya bumalik sa loob ng bahay, tumingala si Carlos sa kalangitan. Ang araw ay tumama sa kanyang mukha, mainit at nakakaaliw. Napabuntong hininga siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapanatagan. Sa kanyang puso, alam niyang malaya na si Alba. At sa wakas, malaya na rin siya mula sa bigat ng pagkawala. Ang pagmamahal ng kanyang anak ang naging kanyang lakas. At sa kanyang bawat hakbang mula rito, dala niya ang alaala nito. Hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang alaala ng pag-ibig na hindi kailanman mawawala.